Tumakbo ka at nanalo ka bilang student regent ng isang state university. Pero, imbes na unahin ang kapakanan ng mga kapwa mo estudyante, ginamit mo ang iyong posisyon sa pansariling interes at nakisangkot ka sa korupsyon. Ang depensa mo, estudyante lang naman ako, wala naman akong sweldo, hindi naman talaga ako government employee. Ligtas ka ba sa criminal liability? Hindi, dahil may desisyon na ang Korte Suprema tungkol dyan. Yan ang kasong Hana Serrana versus Sandigan Bayan. Ako si Attorney Adrian Antaso, isang propesor, unionista at abogadong manggagawa. Tara pag-usapan natin ang obligasyon at responsibilidad ng isang student regent. Si Hana Eunice Serrana ay isang student regent ng University of the Philippines. Ayon sa information na isinampa laban sa kanya, humingi umano siya ng 15 million mula sa Office of the President para i-renovate ang Vinson Hall Annex. Pero hindi natuloy ang renovation. Kalaunan, kinasuhan siya at ang kanyang kapatid ng estafa kaugnay sa naturang pondo. Isa sa naging depensa ni Serrana ay hindi raw siya public officer. Estudyante lamang siya at kinatawan ng student body. Hindi din siya tumatanggap ng regular na sahod bilang isang student regent. Pero sinabi ng Korte Suprema that a student regent can be a public officer. Bakit? Dahil bilang miyembro ng Board of Regents, nakikibahagi siya sa pagpapatupad ng governmental function ng isang state university. At ayon sa Korte Suprema, compensation is not an essential element of public office. Ibig sabihin, hindi porket wala kang sweldo ay hindi ka na public officer. Ang tinitignan ay ang nature ng iyong position, responsibilities, at function. At dahil public officer ang student regent sa konteksto ng kasong ito, maaaring magkaroon ng jurisdiction ang Sandigan Bayan sa isang krimen katulad ng estafa kung ito ay ginawa in relation to public office. Pero dapat mong tandaan, hindi mo maaaring gamiting depensa ang estudyante lang naman ako. Dahil kapag umupo ka bilang student regent, hindi lang student leader ang papel mo. Public officer ka rin at kasama ng kapangyarihan ang pananagutan. Kaya sa mga student regent at leaders ng ating state universities and colleges, ang posisyon ninyo ay hindi premyo, hindi ito negosyo at lalong hindi ito pagkakataon para pagkakitaan o gamitin ang pondo ng gobyerno para sa inyong pa-travel-travel. Inilagay kayo dyan upang katawanin at ipaglaban ang interes ng mga estudyante. At kapag ginamit ninyo ang inyong posisyon para makilahok sa korupsyon, hindi kayo maliligtas ng katagang estudyante lang ako. Dahil sinabi ng Korte Suprema sa Serrana versus Sandigan Bayan, ang student regent ay maaaring isang public officer. At ang public office ay hindi lamang kapangyarihan. Ito rin ay public trust. Kung gusto ninyong malaman ang iba pa ninyong karapatan bilang estudyante, i-follow ang Facebook page na Mga Estudyante ni Abogadong Manggagawa at Abogadong Manggagawa para sa mga diskusyong legal para proteksyonan ang inyong mga karapatan. I-share din ang video na ito sa inyong mga classmates at student leaders para alam nila ang kanilang mga responsibilidad. Kaya muli, Scholar ng Bayan, laban!